Hello, magandang araw. Welcome to my YouTube channel, Reading Aloud Session. Ang kwentong babasahin ngayon ay Alamat ng Gagamba. Sinulat ni Segundo D. Matias Jr. at ginuhit ni Sus Bascon. Noong unang panahon, sa isang kaharian sa Mindanao, isang manghahabi ang kilala ng lahat. Siya ay si Gamba. Mabuting tao si Gamba. Kung ano lang ang kayang ibigay ng kanyang mga kapitbahay, bilang kabayaran sa kanyang mga hinabi at tinahing damit, ay buong pusong tinatanggap niya. May nagbabayad ng isang manok, kambing, isang bungkos ng palay, o minsan pa nga ay isang piling lang ng saging. Nabalitaan ng reyna ng dato ang husay ni Gamba sa paghabi. Igawa mo ako ng magarang kasuotan para sa isang mahalagang pagdiriwang sa kaharian. Babayaran kita ng isang baras na ginto. Hindi makapaniwala si Gamba sa ipinangakong kabayaran ng reyna. Masusunod po, gagawin ko po ang aking makakaya. Natutuwang sagot. Dumaan ang mga araw at gabi. Walang ibang ginawa si Gamba kundi ang habiin ang ipinapagawa ng reyna. Tuwang-tuwa ang reyna ng araw na matapos ni Gamba ang damit. Sa labis na tuwa nito, dinagdagan nito ng 2 baras na ginto ang bayad sa kanya. Maligayang maligaya si Gamba sa papuring ibinigay sa kanya ng reyna. Pero hindi natuwa ang kanyang mga kanayon dahil hindi niya natapos ang mga damit na ipinahabi at ipinagawa ng mga ito sa kanya. Inuna niya ang ipinagawa ng reyna. Samantala, sumikat si Gamba. Kahit sa ibang kaharian ay nakilala na rin siya bilang pinakamahusay na mga habi sa Mindanao. Nakarating ang balitang iyon sa Diwata. Pinapunta nito si Gamba sa kaharian nito. Gamba, balitang-balita ang husay mo sa paghabi. Kailangan ko ng kasuotan para sa isang mahalagang pagtitipon sa darating na kabilugan ng buwan. Mahal na Diwata, ano naman ang kapalit ng aking paghahabi para sa iyong mahalagang pagtitipon? Natutuwang tanong ni Gamba. Ibibigay ko sa iyo ang isang bundok sa timog. Maraming punong kahoy ang nakatanim doon. Hitik ang mga iyon sa sari-saring prutas, sagot ng Diwata. Maligayang umuwi si Gamba para simulan ng habiin ang damit ng Diwata. Dinatnan niya ang mga kanayo na naghihintay sa kanya. May pinapagawa sa akin ng Diwata at hindi ko siya matanggihan. Uunahin kong habiin ang kanyang damit. Salubong niya sa mga kanayo. Pero matagal na naming ipinagagawa sa iyo ang mga damit namin. At maghapon kaming naghintay. Bakit kailangan maunang Diwata? Reklamo ng isa sa mga kanayo niya. Nauna nga kayo, ngunit kaya niyo bang pantayan ang ibabayad sa akin ng Diwata? May kasama pang pagdadabog ang matigas na sagot niya rito. Tahimik at malungkot na umalis na lamang ang mga kanayo ni Gamba. Lumipas sa mga araw at gabi na patuloy sa paghahabi si Gamba sa ipinagagawa sa kanya ng Diwata. Napakaganda! Wala kang kapantay sa husay sa paghabi, Gamba, bulalas ng Diwata. Dahil dito ay bibigyan pa kita ng 2 bundok. Hitik ang mga iyon sa mga halaman, punong kahoy at bulaklak. Sapat na iyon para mabuhay ka ng marangya. Salamat po, mahal na Diwata. Tuwang-tuwang umuwi sa kanyang bahay si Gamba. Nadatnan niya roon ang kanyang nakatatandang kapatid na si Marga. Gamba, nais ko sanang ipagawa sa iyo ang aking damit pangkasal. Pakiusap nito. Kaya mo bang magbayad ng ginto at bundok kapalit ng hahabiin kong damit pangkasal para sa iyo? Mamalaking tanong niya. Gamba, kapatid mo ako at alam mo naman kung ano lang ang kaya kong ibayad sa iyo. Kung gayon, makakalis ka na
dahil kailangan kong magpahinga. Sige, bibigay ko sa iyo ang kalahati ng namana kong lupa mula sa ating mga magulang. Tumawa pa si Gamba. Kulang iyon sa natatanggap ko ngayon, mahal kong kapatid. Pangungot siya niya. Ibigay mo sa akin ang mga alahas na namana mo kay na. Nag-isip si Marga. Sige. Tila labag sa loob na sagot nito bago ito nagpaalam sa kanya. Ngunit isang araw ay walang pasabing dumating si Marga. Gamba, nagkasakit ako noong nakarang araw. Kalahati lamang ng mga alahas ang kaya kong ibayad sa iyo dahil ibinigay ko sa manggagamot ang kalahati niyon. Pakiusap nito sa kanya. Kunin mo ang iyong damit pangkasal sa susunod na kabilugan ng buwan. Sagot niyang nakangiti rito. Natuwa ito sa kanyang sinabi. Dumating ang takdang panahon na napagkasunduan ng magkapatid. Niabot sa kanya ni Marga ang mga natirang alahas nito. Tulad ng ipinangako ko, kasama nito ang titulo ng kalahati ng lupang namana ko kina ama at ina. Sabi nito ka. Pero laking gulat nito nang makita ang damit na ipinagawa nito kay Gamba. Butas-butas iyon at wala ang isang manggas. Kulang ang iyong binayad, kaya kulang din ang hinabi kong damit. Tumalikod na si Gamba at isinara ang pinto. Araw ng kasal ni Marga. Wala siyang nagawa kundi isuot ang hinabi ng kapatid. Pero hindi mawala-wala ang galit niya rito. Habang kinakasal siya, ibinubulong niya ng paulit-ulit ang mga katagang ito. Hindi ka natitigil sa paghahabi, Gamba. Dumami sana ang iyong mga kamay. Nagpupuyo sa kanyang puso ang galit. Gustong kumawala ng kanyang sama ng loob sa pag-iyak. Pero hindi niya magawa iyon sa araw ng kanyang kasal. Isang banayad ngunit mainit na hangin ang bumalo sa bulwagan ng pinagdausan ng kasal ni Marga. Dahil galing sa puso nito ang labis na pagdaramdam, ang hangin iyon ay umabot at pumalibot sa bahay ni Gamba. Kasalukuyan siyang naghahabi nang maramdaman niya ang pagpasok ng mainit na hangin sa kanyang bahay. Pumalibot at dumampi iyon sa kanyang balat na tila ipinadarama sa kanya ang galit ng kanyang kapatid na kasalukuyang ikinakasal. Subalit sa halip na magsisi, pinagpatuloy niya ang paghabi. Naghabi siya ng naghabi. Hindi ka na titigil sa paghabi, Gamba. Dumami sana ang iyong mga kamay. May kakaibang naramdaman si Gamba. Biglang may nagsulputang mga kamay sa tagilirang bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita. Lumiit siya ng lumiit. At kahit ganoon ang nangyari sa kanya, ay hindi pa rin siya tumigil sa paghahabi. Kusang gumagalaw ang mga kamay niya kahit labag sa kanyang kalooban. Hanggang sa isang araw, napansin ng mga kanayo ni Gamba na hindi na ito lumalabas ng bahay. Nang pasukin nilang bahay nito, nagulat sila sa nakita nilang nakapalibot na animo puting sinulid sa loob niyon. Doon ay nakakita isang maliit na hayop na gumagapang. Meron iyong 8 paa na tila mga kamay na naghahabi. Ngayon lamang sila nakakita ng ganong uri ng hayop. Hindi na muli nakita si Gamba mula noon. Nabalitaan ng mga taga-nayon ang ginawa ni Gamba sa kapatid nito. Marami ang nagsasabing isinumpa ito at naging isang hayop na manghahabi. Kaya naging matibay ang paniniwala nila na si Gamba raw ang hayop na may 8 paa. At tuwing makakakita sila niya, Gamba ang itinatawag nila roon na sa kalaunan ay naging Gagamba, ang mahusay na manghahabi.